May mga karanasan tayo sa buhay na akala natin ay katapusan na. Yun bang sa ating calculation ay naibigay na natin ang lahat ng kaya nating ibigay at wala na tayong lakas pa para kamtin pa yung gusto nating makamit. Halimbawa, board exam. Ginawa natin ang lahat ng kaya nating gawin para maipasa yung huling pagsusulit sa ating kurso. Pero matapos ang exam, yung mga inaral natin, yung mga ni-review natin, hindi lumabas. At sa ating calculation, or sa inyong calculation, bagsak kayo. Siguradong hindi kayo pasa. At naidasal nyo na lang na, eto na, inihahanda ko na yung sarili ko sa pagbagsak. Pero na-surprise kayo kasi nung lumabas ang exam, ang result ng exam, hindi lang kayo pasa. Mataas pa ang nakuha ninyo. May mga karanasan tayong ganyan. Yung parang nasa edge na tayo ng karanasan, pero masusurpresa tayo. Sapagkat yung akala nating sarado na, yun pala ang magbubukas ng mas malaki pang oportunidad. Sabi nga sa kasabihan, when God closes a door, He opens another window for an opportunity. At marami tayong ganyang karanasan. Mga karanasan na nagbibigay ng pag-asa para lumaban pa tayong muli sa buhay. Para ibigay pa nating muli yung best natin hanggang sa kamtin natin ng tagumpay. At dakilain natin at kilalanin natin na ang lahat ng ito ay bigay ng Diyos. Ganyan ang karanasan ni Maria Magdalena at ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Nung mapako at mamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus, ang akala nila tapos na ang lahat. Magtatago na sila sapagkat sila'y dadakpi na ng mga kalaban ng ating Panginoong Hesus. At inihahanda na nila ang sarili para sa kanilang katapusan din. Di ba nga kaya sila nagtatago? Di ba nga kaya sila takot na takot? Pero sa ating mabuting balitang narinig, nagulat si Maria. Sa unang bahagi, kita mo sa kanya ang lungkot. Kita mo sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Umiiyak. Nagdadalamhati. Dahil akala niya at ng kanyang mga kasamahan, patay na ang ating Panginoong Hesus. Akala niya, wala na ang ating Panginoong Hesus. But she was surprised sapagkat yung akala niyang katapusan na, yung akala niyang sarado na, yun pala ang magbibigay sa kanya at magbibigay sa ating lahat na nananampalataya ng panibagong lakas, inspirasyon at pag-asa upang ipagpatuloy ang mabuting balita ng kaligtasan, upang ipagpatuloy ang pagliligtas ng sanlibutan. When God closes a door, He opens another window for an opportunity. Mga kapatid, may mga karanasan tayo o baka kayo ay dumadaan sa karanasang
kayo ngayon ay nawawala ng pag-asa dahil sa hindi magandang karanasang pinagdadaanan nyo ngayon. Baka kayo naririto or kaya kayo nananalangin ngayon ay sapagkat na-diagnose kayo ng may malubhang karamdaman. O baka kayo naririto ngayon ay sapagkat ang inyong pamilya is on the brink of separation. At sa inyong kalkula, wala na, sagad na, tapos na ang lahat. O baka nawawala na kayo ng pag-asa sapagkat matapos nyong paghirapan ang papaaral ng inyong mga anak, na-discover ninyo na hindi pala nag-aaral ang inyong unang anak araw at ang ginagawa. O baka kaya nalugi kayo sa negosyo at sinasabi nyong tama na, hanggang dito na lang. Huwag kayong susuko sapagkat ang Panginoon na muling nabuhay ay nagbibigay sa atin ng panibagong inspirasyon at lakas at pag-asa upang buksang muli, katulad ng karanasan ng mga apostoles, ang nagsarado ng opportunity sa buhay natin para sa panibagong karanasan at panibagong pakikibaka. Ang simbahang Katolika ay nalulungkot sa pagkawala ng Santo Papa, Papa Francesco. Sa kanyang pagkawala, may natatapos, may nagsasara. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Umaasa tayo na pagkatapos ng chapter na ito sa buhay natin bilang isang bayan na sumasampalataya at naniniwala sa Panginoon, magsusugo siyang muli nang mag-aakay sa atin upang dalhin tayo sa Panginoon, upang dalhin tayo sa tahanang inihanda sa ating lahat ng ating Panginoong Jesus. Ganyan ang buhay. Ganyan ang journey natin. May mga nagtatapos, pero may mga magsisimulang muli. May mga mabubuksang muli. Kaya nga, huwag tayong mananatili sa karanasan ng kamatayan o pagsasarado sa buhay natin. Dinadala tayo sa panibagong pag-asa at sa paniniwalang sa biyaya at awa ng Diyos, tayo'y makakabangong muli. Sa karanasan ng kamatayan, sa iba't ibang karanasan ng kamatayan sa buhay natin, na magpapakilala sa atin, hindi lamang sa ating kakayahang bumangon, kundi magpapakilala sa atin sa kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng ating kakulangan, sa gitna ng ating limitasyon. Nawa, ang mga karanasan ng kamatayan ay siyang magdala sa atin sa paniniwalang may pag-asa. May magbubukas na muli kung may nagsarado man, dahil ang Diyos na muling nabuhay ang mag-aakay sa atin at magdadala sa atin sa isa pang magandang bukas.